Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito pa rin po ako sa probinsya namin, dito po sa Camarines Sur. Meron pa rin po akong iaalok sa inyo or iba-vlog na property. Siya po ay along Cemented Road. Kita nyo naman po kanina yung kalsada na dinaanan natin or binaybay ko ay talaga pong sementado. Ano po, wala po ditong lubak-lubak na gaya nung ibang mga farm lot na binibenta ko. Talaga pong maganda po ang kalsada dito sa lugar na to. Mula po sa Provincial Road hanggang dito po sa aking kinatatayo ang to is nasa 1 kilometer lang po ang layo niya. Ano po? Then kita nyo nga po, maganda po yung kalsada. Yun pong ibablog ko ngayong araw is 13 hectares. Ngayon yung 13 hectares pong yon, ang nagbebenta po ngayon is yung mga tagapagmana. Ano po, patay na po yung magulang nila na nasa titulo. Kaya po sila ay merong extrajudicial na magkakapatid. Ano po, okay po, tara po at papasukin natin. Iikutin natin ang 13 hectares ng Camarines Sur. Okay, dito pa lang po sa frontage ng kalsada. Dito po yung start. Yan. Papunta po yan doon. Sementado pa rin po yan lahat. Nasa 250 meters ang frontage niya dito sa Cemented Road. Ano po? Ito na po ang property. Yan na po ang 13 hectares. Napakaganda po nitong i-develop. Ano po? Kasi napakalapit po nito sa Provincial Road. Then napakalapit na rin po nito doon sa National Highway. Yung papunta po ng Naga City. Ano po? Yung part na yan. Ayan, marami po dyang mga nyog. Ayan, may batino. Batino. Hindi po ito katulad ng sa Quezon na napakarami pong batino. Ano pala, hindi po siya batino. Antipolo. Dito po ay wala po ako nakikitang batino. Ano po? Ayan. Medyo iba na daw po kasi ang lugar, hindi na daw po Quezon Province. Ayan, meron po tayo ditong palayan na almost po siya ay nasa 1 hectare. Ayan, pupuntahan po muna natin yung palayan. Okay, dito po muna tayo sa kabilang part na to. Ano po? Ito po yung palayan niya. Ayan. Yan pong kapapantayan na yan, yan po ay palayan. Dito po sa lugar na to, sahod ulan ang tingin ko. Kasi wala po siyang irrigation. Pero dito po sa amin sa Camarines Sur ay halos lahat po ng palayan dito ay may irrigation. Ano po? Pero dito po sa lugar na ito ay wala po akong nakikitang irrigation. Ayan, ito po muna yung dito sa bungad. Ayan, tingnan po ninyo ang lupa niya. Buhaghag siya. Ibig sabihin, maganda po yung quality ng lupa. Ayan, dito po talaga sa amin ang pinaka malawak na palayan. Ayan, may Indian mango dito sa side na to. Yan po ang nakita ko pa lang na fruit bearings. Malaki po ang 13 hectares. Kaya hindi po natin to maiikot ng buong buo. Ayan, ito po ay medyo umumbok po dito sa side na are. Pero pantay naman pagdating dito sa may bandang sa taas. Ano po, ayan. Madamo lang po siya. Pero kitang-kita ko po na siya ay pantayin. Then, ayan, mga nyog. Then, ayan, mga nyog pa rin dito sa side na to. Then, may pilwak po dyan. Ayun, na medyo po siya pa-slope ng konti. Tingin ko po sa kanya ay gulayan. Pinaggulayan nila. Ayan, ito po ay pantayin po itong side na are. Ayan. Then, kita naman po natin ang mga nyog. Maganda po siyang mamunga. Marami po siyang rahog.
Yan, ang ganda po nung area. Napakaganda po nito sa kumbaga po ay yung mga housing. Kasi yung part na, may part po siya na medyo ayan, dahilig. Pwede pong ipatambak yan dito sa medyo mga pababa na area. Ayan, mga flat po ito. Ito pong dinadaanan kong to ay flat. Ano po? Okay, sa nyug po niya, more or less po ito ay 1,500 ka puno. Kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, meron siyang palayan na nasa 1 hectare. Then, merong medyo may pilwak or bakante. Sa Tagalog po ay bakante na mga walang nyog. Ano po, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pero may mga tanim po siyang nyog na maliliit. Itong side na are. Yan, katamtaman po lang yung pagkabundok niya. Ano po? Hindi po siya katulad ng mga property ko sa Quezon Province na pagka po malalaking area na ay talagang mabundok na po siya. Dito po ay hindi. Ano po, ayan po ang mga nyog niya. Then, ang source of water po dito is bukal. Opo, may kuryente dito. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sibilisado na po ang lugar na to. Napakalapit po nito sa National Highway at saka sa Provincial Road. Yan. Ang ganda ng area, oh. Manay, duman tayo sa kabala. Okay, nandito naman po ako sa gitna ng area. Una ko pong pinuntahan kanina, yung pinakita ko sa inyong video ay yung po yung pinakang bungad. Then ito na po yung gitna. Ayan, ito nandito po yung palayan na mas malawak. Ayan. Yan pong natututukan na yun ng aking camera. Siya ay dating, ano bang tawag dun, sitawan. Then makikita po talaga natin yung bundok po niya dito ay hindi siya talaga totally bundok. Medyo mabababa lang po siya. Okay, tara po, papasukin natin. Ayan po siya. Ayan pa rin po ang lupa niya, oh. Buhaghag pa rin po siya. Napakaganda po ng area na to. Nga lang po, yun nga po, medyo may kamahalan yung area. Kasi malapit nga po ito sa Provincial Road at saka sa National Highway. 200 pesos per square meter pumapatak po ang area. Ibig sabihin po, sa isang ektarya ay 2 milyon. Ano po? Ay, sorry, may taniman, uy. Baka tayo madali. Ayan. Madulas manay pa ako. Baka ako yung madulas yung tsinelas ko. Lampa ako. Ayan po siya. Ayan, binubungkal po nila itong side na to. Tataniman nila. Same din po yan nung nandun sa kabila. Ganyan din po yung itsura nung nandun sa kabila na una kong pinakita sa inyo. Binubungkal po nila. Ayan po ay tataniman ng gulay. Ayan. Basta yan pong naiikutan na yan ng aking camera. Kasama po yan sa 13 hectares. Then, ito pa rin po yung palayan. Hindi po siya tinaniman ngayon. Pero ito pong nilolakaran kong to. Ayan, may mga tanim po siya. Then, ayan, may talong, may sitaw dito sa side na are. Napakaganda po ng area. Ang ganda po nitong taniman ng kamatis dito. Buwagag po talaga yung lupa niya. Yan. Ito po yung walang tanim. Then ayan, yung mga sagingan na yan, kasama pa rin po yan sa 13 hectares. Ano po? Yan. Hanggang dun po yan sa Barangay Road or Cemented Road. Ang ganda, oh. Ito po palang area ay may sapa dun sa boundaries. Ano po, mamaya po pupuntahan po natin para makita po natin yung
sapa doon sa boundaries niya. Yan. Masakit, may tinik, may makahiya. Tingnan nyo po ang view, oh. Napakaganda niya. Talagang wala po akong masabi. Basta yan pong naiikutan na yan, yung mga nyug na yan, kasama po yan sa 13. Ayan. Yung money overlooking na yon, pasok pa yon? Hindi na. Dito lang sa may babang ito. Ibig sabihin, napapaikutan siya ng creek. Yung property, ano? Opo. Ibig sabihin yung creek na yon, pwedeng kumuha doon ng tubig para dito sa palayan na to. No? Ayan. Ang source po ng tubig niya dito is sapa. Yun nga po, sabi ko nga po kay Manoy, yung tubig dun sa sapa, pwedeng, kung gusto nang magtanim ng palay, pwedeng kumuha doon. Then patakbo dito sa palayan. Ayun, ang ganda nitong side na ari. Oh, napakaganda po nung area. Wala po akong masabi sa ganda nito. Yun nga lang po, sabi ko nga sa inyo, 200 per square meter. Kayo na po ang bahalang mag-usap ni seller. Kung sakasakaling magustuhan po ninyo ito, syempre kami po ay ahente, mag-aalok lang po kami ng property. Then sasabihin sa amin kung magkano ang presyo. Then kayo pa rin po ang mag-uusap ni seller sa final para po dun sa tawaran. Syempre hindi ko po niwinawala yun na ang buyer po ay talagang tumatawad. Hindi ko naman po pwedeng saklawan yung pagtawad nyo. Kasi nga po, seller po ang magdidesisyon nun. Ano po, pero po ito ay 200 pesos per square meter. Pero quality naman po yung area. Napakalapit po niya sa Provincial Road at saka nga po doon sa National Highway. Kaya hindi po lugi ang makakabili nito. May nyugan ka na, may palayan ka pa. Yan, napakalawak po ng taniman niya talaga. Dito po sa bungad, mula po doon sa Barangay Road hanggang papunta po dito sa side kong to ay talagang almost flat po siya. Almost flat po yung area. Yan, yung mga nyug na yan kasama pa rin yan sa 13. Yan. Dito lang po sa may bandang likod ko, yun po yung medyo umumbok lang ng konti. Pero hindi po talaga siya bundok. Hindi po katulad doon sa amin sa Quezon Province na pagka po malalaki yung area ay matataas na po yung bundok. Dito po sa Camarines Sur ay hindi. Ayan, ito'y napakalapit na po sa Naga City. Mano ilang kilometro na lang to sa Naga? Pamplona na to, di ba? 12 kilometers na lang? Okay, ito po kasing lugar na to is Pamplona na. Dito po nagmula ang aking apelyido sa Pamplona na to. Ayan. Kaya ang inyong pong lingkod ay taga dito sa lugar na ering aking binablog. Ako po ay Bicolana. Ayan. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Camarines Sur. 13 hectares along Cemented Road. Mula po sa National Highway hanggang dito po ay napakalapit na. Then mula naman po sa Provincial Road hanggang dito po sa area is almost 1 kilometer. Kita nyo naman po yung kalsada kanina. Napakaganda po ng kalsada dito sa property. Then siya po ay nasa more or less po ito ay 1,500 kapuno na nyog. Wala po ako masyadong nakitang fruit bearings dito sa area. Ang nakita ko pong hardwood dito is antipolo. Then, meron po siyang 1 hektaryang palayan. Ang frontage niya po sa Cemented Road is almost 250 meters. Then, siya po ay TCT title, pero po patay na po yung mga magulang nila. Kaya ang nagbebenta po ngayon is yung mga tagapagmana. Ano po, ang presyo po niya ay 200 pesos per square meter. Kayo na po mag-usap about po sa tawaran. Napakalinis po ng titulo nito. Maayos na maayos po ang titulo nito. Updated tax po ere. Then, ano pa po ba ang may dadagdag ko dito para masabi ko sa inyo na talagang maganda po yung area. Kilala nyo naman po ako. Pagka sinabi kong pangit ang isang area, pangit po talaga yon. At pag sinabi ko pong maganda, ay maganda po talaga yon. Maganda po siya kasi maganda rin po ang presyo niya. Ano po?
Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching!